Hello mga ka-farmers, ngayon update tayo sa mini farm natin. So tingnan natin kung ano yung mga development. May mga tinanim ako na mais nung siguro magwa 1 week na ngayon. So tingnan natin kung tumubo na ba kasi umuulan nung last 2 days eh. So tingnan natin yung update dun sa tinanim natin na mais mga ka-farmers. So update tayo guys. Ito yung may ano pala ako dito. Ano to? Saging na tundan, latundan. Lipat ko to pag lumalaki na to. Pag lumaki na siya. So ilipat ko 'yan doon sa yung malawak na area natin. Tapos update tayo ngayon sa mais natin na tinanim natin last week. So ito na siya. So dito rin tumubo na rin ito, tumubo na yan, malalaki na sila yan, tapos yan, tapos ito din, ito din. So itong area na to, yan yung tinaniman ko ng mais. So pag siguro mga after 2 weeks ano ko yan dyan, maguna ako dyan. Tapos may niyog din ako dyan na tumubo ito. Tapos itong saging na to na latundan, lipat ko to, itong malalaki na. Tapos itong maliliit, dalawa to eh, yan, at saka may isa pa yan, lipat ko yan dun sa malalawak na lugar na area. Tapos dito pala, tapos ko nang sungkitin yung mga dyan matatanda or sa Bisaya palahing. Tapos dito rin, ito yung mga baboy ko yan, katapos lang kumain. Saka naglinis na rin ako ng kulungan. Yan, malinis na. Wala nang amoy, wala nang mga dumi. So ito pala ka-farmers, yung dalawa. Ito lang yung ibibenta ko, yung ito. Saka yan. Tapos yung isa, yung babae, gawin kong mama pig. So iiwan ko dyan. Iiwan ko yan. Kasi ang ano eh, maganda siyang gawing inahin kasi marami siyang suso. Siguro mga nasa 14 or 16. Yan, binilang ko yan. Magkabilaan may 8, sa kabila din 8. Magtutuman sila ngayong February 19. Simula ng pagkabili ko sa kanila kasi nabili ko sila noong December 19. So exactly 60 days ngayong February 19. Madami-dami na din silang naubos na feeds. Siguro nasa 4 na sako na yung yung grower. Tapos yung starter naman, nakaubos na ako ng 2. Grower mag-4 na kasi nakabili ako kanina eh. 1 sako na rin. Tapos dito, yung area na yan, yan. Diyan sa may puno na dyan na lubi. Yan yung tinaniman ko ng mais dyan. Tapos yung may mangga na dyan. Yan, may mangga. Saka dyan. May mais din dyan. Madami na siyang damo kaya siguro next week o ngayong weekend magdadamo ako dyan. Kukunin ko yung mga damo. Tapos dito naman sa sa malaking space natin. So tamnan din natin yan ng mga saging pag may oras tayo. Ano na yan? Nataniman ko na lahat ng niyog. May mga niyog na yan na maliliit.
pakita ko sa inyo. Yan, niyog yan. Tsaka yan, niyog. Yan. Doon naman sa dulo, may niyog din. Tsaka may saging din dun. May bunga din. Malapit na yan ma-harvest. Yan. Ito yung ano ko, mini farm. Tapos ang plano ko naman dito, dyan sa kabila, dyan, yung bakante dyan, gagawa ulit ako ng panibagong kulungan para sa inahin at saka para na rin sa ano, bagong mga fatteners in the future. So gagawa tayo dyan ng bagong kulungan pag may budget. Tapos dito naman sa kabila, dami mga puno dyan, pwede natin dyan yan ano, gawing panggatong. Itong mga punong kahoy na ito tinatawag na Madre de Cacao. Maganda to sa ano, sa kambing. Malakas kumain ng mga kambing nito. Siguro ang next project ko naman is bibili ako ng ano, kambing, kahit dalawa lang, yung lalaki at saka babae. Ito pala yung ano, ginawa ko na pig drinker. So bumili ako ng container, tapos binutasan ko lang dyan sa ilalim. Bumili din ako ng ano, pipe, tapos ito pinapunta ko dyan. Yan, saka ito na yan. Yan. Ano na sila, anytime na sila pwede makainom ng tubig. Maganda dito ka farmers, kay presko yung ano, presko yung hangin, tsaka malayo sa kapitbahay. Kaya dito na area na to, pwede kong dito ko magagawa ng ano, ng bagong kulungan ng baboy. Maganda dito kasi ano may mga puno, hindi mainit. Pag gusto mong kumain ng ano, buko, kuha ka lang dyan kasi maliliit eh. Ngayon lang kunin, andun pa. Tapos may mangga rin ako dyan, andun din mangga, dalawa. So yan lang yung update, yung update sa mini farm ko mga ka-farmers. So sana in the future magiging ano na to, productive na, magge-generate na siya ng income. Actually nagge-generate na siya ng income ngayon kasi nakaka-harvest na ako ng niyog. Yung last harvest ko nung daang araw 300 yon. So hindi pa na tapos, hindi pa natuyo. So pag natuyo yon, bibenta natin. Tingnan natin kung magkano yung kita doon sa 300. Yan lang muna ang update mga ka-farmers. So yan, update ko kayo mga siguro bukas kung magsisimula na akong mag ano doon sa niyog para mabenta na natin yun. Hindi ka ako nakalugit ngayon kasi umuulan, tapos yung panahon walang init, so hindi siya natuyo, hindi pa siya pwede lugitin. Siguro bukas pwede na yon, para mga Sunday siguro pwede na siya ibenta. So hanggang sa muli mga ka-farmers, update ko kayo, at saka don't forget to like, comment and share and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.